Good evening and happy Sabbath to everybody. Ginakalipay ginaton ining kahigayunan nga nagkilit ay kita liwat karon nga gabi halin diri sa studio sang Hope Channel West Visayan Conference of Panay and Guimaras. Magadala naman kita sa inyo sang pag-asa, mensahe ni sang paglaom sa pihak sang pagkawalay pag-asa diri sa kalibutan karon. So ang halos ang tanan sa kalibutan karon nagabatyag sang kahadlok kag kapunaw tungod sa nagakatabo sa aton karon palibot mahitungod sang balatian nga ginadala sang mga dili mapatihan nga mga butang kag madamo gid ang nagtalikod na sa kinabuhi nga ini. Mga utod ka mga abyan, sa pihak sinitanan yari ang paglaom halin sa Sagrada Escritura nga ginadala sa aton ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa mga ebanghelyo sa mga apostoles. Karong nga gabi maghambalanay kita mahitungod sang fight the good fight nga mabasa sa libro ni San Pablo. Ini nga teksto sa 2 Timothy chapter 4 verses 6, 7 and 8 naghambal nga nagasiling. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Amo ining mensahe ni San Pablo nga makahatag sa aton sing paglaom sa pihak sa mga butang madulom sa aton kinabuhi tungod nga may ara gali nagahulat sa aton nga corona, hindi coronavirus kundi corona sang pagkamatarong. Ang ginbasa naton amo ang King James Version. Kung aton tan-awon sa New International Version, amo ini ang ginasiling. For I am already being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amo ini mabasa sa NIV, nga version sang Biblia. Pareho ang message diri nga si San Pablo naghatag sa aton sang iyang katapusan nga panagubilin nga kun hambalon sa aton kasaysayan diri sa Pilipinas, mi ultimo a Dios. Naghatag si San Pablo sa iyang panagubilin sa iyang bataon nga disipulo nga si Timothy, bag-o siya ginpatay. Ang kasaysayan nagasugid sa aton nga ini si San Pablo, amo ning gintawag sang una nga si Saulo. Sang indi pa siya Kristiyano, nahimo siya nga ring leader sang tanan nga mga manughingabot sa mga disipulo ni Ginoong Hesukristo. Tungod sini, nag-abot ang paghingabot sa Jerusalem. Kag ang mga disipulo ginlagas, kag ginpamatay. Inis Esteban, nabilin kag wala makapalagyo insigida, pagwa sa Jerusalem. Si Saulo, nga mo ang ring leader sang mga manughingabot, naglagas kay Esteban. Kag naabot si Esteban, gindala nila sa gwa sang pader sang Jerusalem, kag didto ginbato kag mapatay. Ginpatay nila si Esteban nga wala sing sala sa Dios, kundi ang iya gid lang sala sa tawo tungod hindi siya magsunod sa tradisyon sang mga Hudiyo. Na personal gid naton ini nga nakita ang pader nga kun sa diin si Esteban ginbato didto sa Jerusalem. Ini nga pader sa likod sang Jerusalem at tub-tub karon, tradisyonal nga ginakadtuan ina sa mga Kristiyano, kag ginabisitahan ang lugar nga kung sa diin si Esteban ginpatay. Ginbato siya, tub-tub mapatay. Sang napatay si Esteban, si Saulo nag-lead out sa isa ka grupo sang mga tao nga nagahingabot sa mga Kristiyano, kag nagkadto sila sa sunod nga banwa. Didto sa Damascus, wala ginahingabot ang mga Kristiyano. Tungod dito nagpalagyo ang mga disipulo ni Kristo kag ang ibang mga Kristiyano, nagkadto sila dito para hingabuton on the way to Damascus. Na-encounter ni San Pablo ang blazing light, makasililaw nga kasanag halin sa langit, kag may tingog nga naghambal nga nagasiling, Saulo, Saulo, nga ginahingabot mo gid ako. Siling ni Saulo, sino ka Ginoo? Kag nagsabat ang tingog,
ako si Kristo nga imo ginahingabot. Mga utod kag mga biyan, matag na ni kaayo nga kung aton hingabuton ang mga anak sang Dios, ginhingabot naton mismo ang Dios. Amo kun nga si Saulo natingala kag nahulog sa iyang kabayo nga ginasakyan. Sa sini nga punto, nagliso ang iyang huna-huna tungod na bulag siya sadto nga panahon. Kag sa pagpalipot sang sugilanon sa sini nga punto, ini si Saulo na-convert sa Kristyanismo. Kag nagbalik siya sa Jerusalem. Pag abot sa Jerusalem, nagwali naman siya dito sang maayong balita ni Kristo. Hindi na bilang manughingabot, kundi manugdampig na sang pagtuo nga Kristiyano. Ginhingabot naman siya sang mga Hudiyo. Kag gintinguhaan nila nga patyon. Naghambal si San Pablo nga nagkadto kuntani ako diri sa inyo para idulong sa inyo ang maayong balita ni Ginoong Jesucristo. Kay hindi man kamo, makadto na lang ako sa mga hintil. Kag naglakat si San Pablo, pakadto sa Roma. Upod niya si Pedro, kag si Juan nga pinalangga. Pag abot sa Roma, nagwali sila sing maayong balita sa bugos nga kaisog. Kag nakahibalo kita nga sina nga panahon. Si Emperor Nero ang emperador sang Roma. Kag to preach the gospel in the name of Jesus Christ during that time was punishable by death. Busa, gindakop si San Pablo, gindakop si Pedro, kag gindakop si Juan nga pinalangga, kag ginsilutan sang silot sang kamatayon. Okay? Si San Pablo, ginsilutan sang pugot, beheading. Si Pedro, ang iyang sentensya, ilansang siya sa cross. Si Juan nga pinalangga, ang sentensya, prituhon sa mantika. Okay. Ini si San Pablo, bag-o siya ginpugutan sang ulo, nakasulat pa. Nakasulat siya sa iyang bataon nga disipulo nga si Timothy, nga amuning aton kay inapambungad nga teksto nga mabasa sa 2 Timoteo 4:6-7 kag 8 nga nagasiling, "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished the course. I have kept the faith." Amuning nga sulat. Tungod nakahibalo si San Pablo nga madali na gid lang siya mapatay. Busa nagsulat siya sang amo sini, ka makatalandog balatyago nga mensahe sa iyang disipulo. Mga utod kag mga abyan karon nga gabi, ang aton balatyagon indi mahimo nga indi matandog. Sini nga mensahe sang isa ka hero of faith o kun baganihan sa pagtuo sa kay Ginoong Hesukristo. Bag-o siya nagtaliwan. Kag kita nakahibalo nga ining iyang panagubilin kaatubtub karon nagapabilin nga bag-o sa aton huna-huna kag balatyagon kung daw anong ang baganihan sang pagtuo sa kay Kristo, magabuhi sa iyang kinabuhi basta lang sa ngalan sang kaluwasan sang mga tawong walay paglaom. Sa aton karon nga mga kapanahunan, madamo ang mga butang nga aton kinakahadlukan kag wala kitay paglaom kun kaisa. Kag nagabatya kita sang kahangawa sa kun ano pagid ang matabubuas. Ining mensahe diri magahatag sa aton sang inspirasyon nga si San Pablo nagpakig-away sang maayong pagpakig-away. Kag gintapos niya gid ang dalaganon. Kag gintipigan niya gid ang pagtuo. Daw ano katahong pamatian kag basahon ini nga mensahe sang inspirasyon karon nga gabi. Kabay pakuntani ngang kada isa sa aton makahangop nga kita gintuyo sang Dios nga mabuhi pa kay may tinutuyo ang Diyos sa aton. Anong buot silingon sini? Pagkatapos mga utod, aton nakita, maski sa kasaysayan sang kalibutan, aton mabasa nga si San Pablo ginpuguta na sang ulo. Okay? Pagkatapos, ang Diyos naghatag sa aton sang ideya nga kung ang aton gali ministeryo o kung ang aton nga ministry tapos na, ang Diyos magtugot nga magpahuway na ang iyang mga anak. Si San Pablo, pag napatay,
tapos niya nasulat ang madamo ng mga libro sa Bagong Testamento sang balaan nga kasulatan. Kag ang masunod si San Pedro. Si Pedro kaupod ni San Pablo nga nagwali dito sa Roma. Ang iyang sentensya ilansang sa cross. Nakahibalo kita nga nag-request pa si Pedro nga okay, ilansang siya sa cross, pero kung pwede, balis karon lang ang cross. O kung balis karon siya, ang iyang ulo sa idalong, ang iyang tiil sa ibabaw. Ginsunod man ang iyang request, isa lang buot silingon diri. Ang mga tao nga nagapangalagad kay Ginoong Hesukristo sa pagwali sang ibanghilyo sang kaluwasan, wala mahadlok nga mapatay. Okay? Kag si San Pedro, ginlansang sa cross, nga baliskad. Kag yes, napatay siya. Nga malipayon. Ang pangatlo nga apostolis ni Kristo, si Juan kaging tawag, pinalangga, John the Beloved. Kung balikan ta si San Pablo, ginpatay siya, nasulat niya na ang madamong libro sa New Testament. Kadto ta kay San Pedro, ginlansang siya sa cross, gintugutan sa Diyos nga mamatay sa cross, nasulat niya na ang 1st and 2nd Peter sa New Testament. Kadto ta kay Juan nga pinalangga, ginpabukal ang mantika sa kawa, pagbukal, gintagbong siya dito para pritohon. Dugay na ang prito, kagisa, wala gid siya masunog, wala man mapatay, sa kadugay nga prito sa iya, buhi man gihapon, busa ginhawas na lang nila siya dito sa nagabukal nga mantika, kag wala gid siya, maski masunog man lang. Ano ang rason kung nga wala siya masunog, kag wala siya mapatay? Tungod, wala pa masulat sadto ang Book of Revelation. Wala pa masulat ni Juan nga pinalangga ang libro sang Apokalipsis o kung ang libro sang Bugna. Mga utod, may nahangpan kita diri. Maatag na ini nga kung wala pa matapos ang aton ministeryo diri sa duta, may purpose pa ang Diyos sa aton kung nga wala mapatay si Juan nga pinalangga, kay wala niya pa masulat ang Book of Revelation. Klaro na ni kaayo. Nga ang buhi pa kita karon. Tungod ang Diyos, may tuyo pa sa aton. Kay may tuyo pa ang Diyos sa aton, maski ano pa nga coronavirus, hindi nakadulot. Kay may tuyo pa ang Diyos sa aton, amo nga buhi pa kita karon. Therefore, dapat makaangkon kita sing pag-asa kag paglaom sa likod sang mga mensahe nga ini. Kay ginapadala ini sa aton karon gid nga panahon. Nga hindi pa mapatay ang mga anak sang Diyos. Kay may tuyo ang Diyos, suliton ko pa, maski ano pa nga kamatayon ang mag-abot, hindi mapatay ang mga anak sang Diyos nga sa ila kamot. Gintugyan ang balaan nga ebanghelyo sa pagwali sang maayong balita. Ugaling kung tapos ng aton ministry, magtugot na ang Ginoo nga magpahuway ang kung sino man. Pero sa karon, hindi naton pag-entertainon ang pangunahuna nga may kamatayon nga nagaduging karon sa bilog nga kalibutan. Okay? Kung ano ang kabubuton sang Ginoo, iyan na sang Diyos diskarte. Pero maatag ini kaayo nga ang Diyos naghatag sa aton sing ideya nga kung hindi gusto sang Diyos, kay may ara pa siya purpose sa imo kag sa akon, hindi ang Diyos magtugot, magpalapit ang mga virus kag mga bakterya sa iyang mga anak. Karon, kay wala man mapatay si Juan nga pinalangga, gindala siya dito sa isla sang Patmos, sa unhan sang Greece, dito sa tunga sang dagat. Kag dito siya ginpriso, kaupod sang mga kriminal nga ginapriso dito sang Roman Empire. Dito naman sa isla sang Patmos, sa tunga sang kamingawan sa dagat, hatag ni Ginoong Hesukristo sa kay Juan Revelador ang palananawon sang palaabuton. Mga utod, makakulunyag ini nga pamatian, kag hibalon sa balaan nga kasulatan. Nga kun amo, ang Diyos nagahatag gid sa aton sang idea kung paano nga dapat kita may paglaom sa tanan nga panahon. Kay ang Diyos naghatag sa aton sang divine mandate
nga magdala sang kamatuoran sa bilog nga kalibutan. Didto sa isla sang Patmos, kung na-discourage lang si Juan nga pinalangga, na-discourage na siya, kay ginpa-join siya dito sa mga kriminal. Kapag kadalon ka dito sa isla sang Patmos ang unang nga panahon, ang imo sala, hindi basta-basta. Kundi isa ikaw katawo nga dapat hindi na mabuhi. So didto, tugnawan sila. Didto, halos wala si makaon. Didto, halos hindi sila tawo. Tungod ginakahigkuan sila sang sosyedad, didto dinala ang pinalangga nga Juan, nga apostolis ni Kristo. Pero maski ano kalain gali sang lugar, kung may tuyo ang Diyos sa imo, may tuyo gid ang Diyos sa imo. Gindala siya dito sa kamingawan sang isla, kay didto gali magapakigkita sa iya si Ginoong Hesukristo. Kag ina aton mabasa sa kasaysayan sang Bugna Kapitulo 1, versikulo 9 kag 10, nga mismo ang nagsaksi sini, si Juan nga pinalangga, nga naghambal siya nga nagasiling, I, John, who also am your brother and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos. Yari ang testimony ni John the Revelator. Didto siya kuno sa islang ginatawag Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Didto si Kristo nagpakikita sa iya. So he encountered Jesus Christ in that lonely island sa Patmos. And for the testimony of Jesus Christ, I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. Mga utod kag mga biyan, si John the Beloved, nakabaton sang divine revelation dito sa isla sang Patmos. Sa iya testimony, si Kristo nagpakikita sa iya tungod gid lang sa pulong sang Dios. Kung hindi lang sa pulong sang Dios, o galing may pulong ang Dios nga gintigana sa imo kag sa akon, mga kamot ginbutang. Lang mga si John the Beloved, ginpakikitaan sang Dios didto sa Patmos. Kag tungod kuno sa pagpanaksihon ini sa kay Ginoong Hesukristo, naghambal pa siya nga nagasiling, I was in the Spirit on the Lord's day. Nakahibalo kita nga ang adlaw sang Ginoo, Sabado. Kun amo, Sabado nakikita si Kristo sa kay John the Beloved dito sa mamingaw nga isla sang Patmos. Kag nabatian niya ang tingog nga nagasiling, ini nga tingog daw budyong ang hambal amo sini. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches, which are in Asia, unto the Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Mga utod, gin-mention diri ang 7 churches. Ini nga 7 churches, didto makita sa Asia Minor. Ang Asia Minor, sadto, nga ginhambal diri sa Biblia, amo na ang Turkey karon. So, didto ang 7 churches na pahamtang. Ang Patmos nga isla, didto sa tama sang dagat, sa unhan lang sang Turkey, kag sa unhan man sang Greece. Didto ginsulat ang mensahe para sa 7 ka iglesia, nga Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, kag Laodicea. So ginsulat ini ni Juan Revelador. It is because ang revelation ni Jesus Christ ginhatag sa iya. Kag siya ang nagsulat. Kag didto nahuman ang katapusan nga libro sa balaan nga kasulatan karon, ang Book of Revelation. Nga aton karon ginabasa pirmi. Ilabi na gid karon nga quarter, nga ang aton topiko mahitungod sa mga panagnaanon sa Daniel and Revelation. Okay, ginsulat niya ini, kay ginhambalan siya nga isulat ang sanguna, ang karon, kag ang sa palaabuton. Sa sini nga punto mga utod kag mga biyan, ang pagsulat sang balaan nga kasulatan kun amo, suno sa bugna sang Dios, hindi suno sa ihibalo sang tawo. Maski ang katapusan nga libro sang Biblia suno sa arrangement
sang mga tagsulat sang Biblia, ara sa katapusan nga bahin ang libro. Sa sini aton mahangpan, nga ang katapusan nga mga mensahe sa prophecy sang balaan nga kasulatan, yari diri na sulat. Sa sini, ginsulat ni Juan Revelador ang makatilingala kag makakulunyag nga palaabuton sang kalibutan. Ang kalibutan sa karon nga panahon, masyado kagamo, kag ang kriminalidad, kag ang tanan nga mga bagay kag butang nga hindi magustuhan sang konsyensya sang tao, nagakatabo diri sa kalibutan nga luhaan nga ini. Sa sini nga panahon, atong gina-eksperyensyahan ang hindi maayo nga eksperyensya sa aton kinabuhi tungod sang pag-abot sang dalagko ang mga balatian nga ang iban nga mga doktor suno sa balita karon masurrender na lang, kag ang iban nagsurrender na tungod hindi nila masarangan ang paghatag sang solusyon tungod sining mga nag-abot karon sa kalibutan nga mga balatian nga hindi mahangpan. Pero ang paglaom kag pag-asa sa Sagrada Escritura nag-abot sa aton karon. Hindi malisang ang inyong mga tagipusoon siling pa sa Ebanghelyo ni San Juan sa Juan kapitulo 14 1 pakadto sa 3. Magtuo lang kay Ginoong Hesukristo tungod nga siya naghanda sa aton sang puloy-an sa ibabaw dito sa langit. Kung matapos na ang buluhaton sang Dios diri sa duta, ang iyang mga anak nga nagahulat sa iya kuhaon niya kag dalon dito sa langit nga banwa, kag kundiin siya dito man kita. Sa sini nga paglaom, naka-anchor o kung naka-angkla ang aton nga pagtuo. Amo ina kun nga ang rason nga si San Pablo, si San Pedro, si Juan nga pinalangga, wala mahadlok mapatay. Ina tungod, ara sa ila kasing-kasing ang balatyagon sang paglaom kag pag-asa nga hindi maguba maski ano nga kamatayon ang mag-abot. Sila nagtaliwa na, pero may ginbilin sila nga legacy, kag may ginbilin sila nga recuerdo sa mga anak sang Dios tubtob karon sa aton kapanahonan. Ano ina nga handumanan? Amo ining balaan nga kasulatan. So ginbilin sang Dios ini sa aton pinaagi sa ila para kita sa pihak sang mga pag-antos kag mga kabiguan sa sining kalibutan makaangkon sang pag-asa kag paglaom mahitungod sang matamis nga mga ekspresyon sa Ebanghelyo nga pinaagi sa mga apostoles ni Kristo gin-deliver sa aton mga tagipusoon tubtob karon nga panahon kag tubtob gid matapos ini nga mga panahon. Amo ina nga kung balikan ta si San Pablo sa iyang panagubilin kay Timoteo sa 2 Timoteo kapitulo 4 versikulo 6, 7 kag 8, naghambal siya nga nagasiling, "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished the course, and I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing." Mga utod kag maabiyan suliton ko sa paghambal sa inyo. Ay, ang mugali nga may paglaom si San Pablo, kay may ginahulat siya, nga purong-purong o kung korona, sang pagkamatarong, nga ginsiling niya, hindi lang kay gintigana sa iya, kundi sa tanan nga mga nagahulat, sang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Ini nga korona, amo ang isuklob niya sa panahon nga magbalik na si Kristo. Ini nga korona, amo ini ang mga maayong pamatasan kag ang ligasiya sang iyang pag-alagad kay Ginoong Hesukristo. Ini nga korona amo nagasimbolo sang kabuhing walay katapusan nga mabato ni San Pablo kag ni San Pedro kag ni Juan nga pinalangga pag-abot sang panahon. Ikaw kag ako, by the way, magakilitaay kita tanan didto sa langit nga puloy-anan. Magakilitaay kita didto kaupo ni San Pablo, ni San Pedro kag ni Juan nga pinalangga. Kag didto kita mag-istoryahan na isang matamis nga pag-asa nga aton na baton halin kay Ginoong Hesukristo. Kag ini nga crown of righteousness ginbilin sa aton nga pag-asa karon nga makabaton man kita pag-abot sang panahon. Diri sa Pilipinas,
si Francisco Balagtas, may natakod sa iyang ulo nga dahon sang laurel. Sang una nga panahon, ang dahon sang laurel, kung ikorona sa imo ulo, nagakahulugan nga ikaw scholar, kag ikaw hero. Okay? Kag ano ang dahon sang laurel? Sa karon nga panahon, ang dahon sang laurel, amo ina ang Ricardo, nga ginalakot nila sa pagkaon, o kung sa kaldereta. Amo ng dahon sang laurel. O, sang una, kung itakod ina sa imo ulo bilang korona, isa ikaw kadalayawon nga tao. Karon hindi na na-applicable. Well, kung ang isa ka Kristiyano, takdan man sang korona ni Ginoong Hesukristo, ano ang pagtawag sa aton? Mga hero o kung mga baganihan sang pagtuo, katulad ni San Pablo, katulad ni San Pedro, katulad ni Juan Revelador. Mga utod kag mabyan, magaabot ang tion nga ikaw kag ako makaangkon gid sina. Kalimtin nyo ang coronavirus. Ang aton isulod sa aton huna kag balatyagon, ang corona sang pagkamatarong. Busa mga utod kag mabyan. Ginakalipay naton sa pag-announce karong nga gabi sa this first meeting sa Siningad-og nga si Ginoong Hesukristo nagapreparar sa aton sang korona sang kabuhing walay katapusan. Kag sa sini nga paglaom, aton igaangkla ang aton pagtuo, kag magahulat kita sa ikaduha nga pagbalik ni Kristo nga may kalipay, kag wala sing kahadlok sa kung ano nga mga viruses ang matabo, kag mag-abot diri sa kalibutan. Kabay pakuntan nga ining inspirational message, makahatag sa aton sing mga pila ka mga ideya kung paano atubangon ang mga pagpanghangkat sang palaabuton. Kag karon, yari sa aton atubang ang challenge kung paano iwali ang maayong balita kag hatagan ang mga tao sing paglaom kag pag-asa sa karon nga panahon nga nagakapudaw ang mga tao sa kakulba kag sa kahadlok sa nagakatabo sa kalibutan. Dili malisang ang inyong tagipusoon mga utod kag mga biyan. Magtuo lang kay Ginoong Hesukristo kag maghulat sang korona sang pagkamatarong. Again, before I sit down, si San Pablo nagsiling, "For I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing." This ends our inspirational message for tonight. Thank you very much for your listening. May God bless you.